Tumunog ang alarma ng cellphone ni Ara, pero nauna na siyang gising. Niyakap niya si Gab, ang kanyang asawa, na mahimbing na natutulog sa tabi niya. Nilanghap niya ang amoy nito. Amoy na pamilyar, amoy na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan at kaligayahan sa loob ng 5 taon nilang pagsasama. Inalis ni Gab ang kanyang braso sa pagkakayakap at dumilat. Ngumiti siya nang makita ang asawa. "Good morning, my love," bulong niya. Ang kanyang boses ay malambing at nagmamahal. "Good morning," sagot ni Ara at hinalikan siya sa pisngi. Ilang minuto pa silang nag-usap-usap bago tumayo si Gab para maligo. Habang naghihintay siya sa banyo, inayos ni Ara ang suit na isusuot ni Gab para sa mahalagang board meeting nito. Kinuha niya ang jacket mula sa upuan at habang nilalagay niya ito sa hanger, may isang puting envelope na nahulog mula sa bulsa nito. Isang matamis na ngiti ang namuo sa labi ni Ara. Hindi pa pala nabubuksan ni Gab ang invitation para sa surprise party na inihanda ko para sa kanya, naisip niya. Pero nang pulutin niya ang sobre, hindi pala ito invitation. Makapal ito at may nakasulat na address sa isang condominium building sa Makati. Bigla siyang kinabahan, lalo pa siyang nagtaka nang makita ang isang shiny silver key na nakatali sa isang maliit na label na may numero ng unit. Bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi ito invitation. Sa loob ng envelope, may isang kontrata at ilang papeles na may nakalagay na pangalan ni Gabriel Hernandez. Ang titulo ng papeles ay Condominium Purchase Agreement. Nanginginig ang mga kamay ni Ara nang mabasa ang mga detalya. Isang penthouse unit sa isang sikat at mamahaling residential building sa Makati. Bakit niya bibilihin ito ng palihim? Bakit hindi niya sinasabi sa akin? Dumilim ang paningin ni Ara. Parang isang saksak sa puso ang naramdaman niya. Ilang taon nilang pinagsamahan. Akala niya buo ang tiwala at pag-ibig nila. Pero biglang pumasok sa isip niya ang mga gabing hindi umuuwi si Gab dahil sa business trip o meeting. Parang isang pelikula na lumipas sa isip niya ang lahat ng mga sinungaling na sinabi ni Gab sa kanya. Hindi na siya nag-isip pa. Agad niyang binalik ang mga gamit sa bulsa ng jacket ni Gab. Nang makarinig siya ng pagbukas ng pinto ng banyo, nagmadali siyang bumalik sa kama. Nagkunwaring nagbabasa ng magazine. "Nakahanda na ang suit ko, honey?" tanong ni Gab. Lumapit at hinalikan siya sa noo. "Salamat. Alam mo kung paano gawing perfect ang araw ko." Isang pilit na ngiti ang ibinigay ni Ara. Hindi na niya narinig ang sinabi ni Gab. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso. May flight ka ba ulit mamayang gabi, honey?" tanong ni Ara. Pilit na pinatatag ang boses niya. "Wala." "Bakit?" "Wala naman. Miss lang kita," sagot ni Ara. Niyakap niya si Gab ng mahigpit para kumpirmahin na naroon pa rin ito sa piling niya. Pero sa isip niya, ang tanging nasa isip niya ay ang address sa sobre. Lumabas si Gab para mag-almusal at iniwan siyang mag-isa sa silid. Agad kinuha ni Ara ang cellphone niya. Kinunan niya ng litrato ang address at ang numero ng unit. Pagkatapos ay kinuha niya ang silver key at itinago ito sa kanyang wallet. Habang nagmamaneho si Gab patungo sa opisina, nakaupo si Ra sa kusina, nakatitig sa kanyang tasa ng kape na hindi na niya ginalaw. Ang pag-ibig na naramdaman niya sa asawa ay unti-unting napapalitan ng galit, sakit at pagdududa. Huwag muna siyang mag-iisip ng masama. Baka may plano lang siya. Pero bakit kailangan niyang gawin ng palihim? Dumating ang hapon at napagdesisyonan ni Ara na pumunta sa address na nakita niya. Wala siyang sinabi kahit kanino. Nagsuot siya ng simple, black dress at nagtali ng kanyang buhok para hindi siya masyadong mapansin. Dumating siya sa lobby ng building at naramdaman niya ang kaba. Nag-angat siya ng tingin at nakita niya ang pangalan ng building. The Haven Residences. Isang matalim na sakit ang naramdaman niya sa dibdib. Pumasok siya sa elevator
at pinindot ang numero ng palapag. Habang tumataas ang elevator, tumataas din ang kaba sa dibdib ni Ara. Bawat paggalaw ng elevator ay parang bumabagsak siya sa isang bangin na walang katapusan. Nang bumukas ang elevator, nakita niya ang isang mahabang hallway. Nilakad niya ito ng mabagal. Ang bawat hakbang ay parang isang pagpapahirap sa sarili niya. Nang makarating siya sa unit, nanginginig ang mga kamay niya habang inilalabas ang susi. Nagdarasal siya sa kanyang isip. Sana, mali lang ako. Isinuksok niya ang susi sa keyhole. Dahan-dahan niyang pinihit ang susi. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at pagpasok niya, nakita niya ang interior. Simple pero eleganteng disenyo. Walang kagamitan, ngunit may ilang personal na gamit na nakakalat sa mesa. Isang lalagyan ng kape, isang libro, at isang picture frame. Nilapitan ni Ara ang mesa at kinuha ang frame. Nakita niya ang isang lumang litrato. May nakasulat na mga Hernandez, 1995, sa likod. Sa litrato, si Gabriel, na bata pa, ay nakatayo sa tabi ng kanyang mga magulang. Pero ang nakagulat kay Ara ay ang isang matandang babae na nakangiti sa likod ng pamilya ni Gab. At sa tabi nito, isang batang babae na mukhang pamilyar. Biglang bumukas ang pinto ng unit sa likod niya at narinig niya ang boses na tumawag sa pangalan niya. Ara, anong ginagawa mo dito? Ang boses ay mula sa batang babae sa litrato. Ang taong akala niya ay kilala niya. Ang mismong babaeng kakilala niya, si Catalina, ang taong akala niya ay kasamahan niya sa trabaho. Biglang bumagsak ang litrato sa kanyang kamay, ang salamin ay nabasag. Ang puso ni Ara ay parang durog na salamin, nasaksak, nabiyak, at natunaw sa isang iglap. Ang akala niyang pagtataksil ng asawa ay isang malaking hiwaga na ngayon niya lang nalaman. Nanlumo si Ara. Hindi niya inaasahang makikita si Catalina dito. Napatitig siya sa nakakabasag damdaming ng ngiti nito na parang wala lang itong ginagawang masama. Ara, anong ginagawa mo dito? Ulit ni Catalina. Papalapit sa kanya. Hindi mo sinabi na darating ka. Naisip ni Ara na baka mali lang siya. Baka nagkakamali siya ng hinala. Baka may iba pang pamilya si Catalina na kaapelyido ni Gabriel. Pero ang lahat ng ito ay nawala sa isip niya nang makita niya ang mga damit at sapatos ni Gab sa sulok ng kwarto. Nakita niya ang pamilyar na wallet ni Gab sa ibabaw ng mesa. Nawasak ang puso ni Ara. Hindi mo sinabi na nandito ka. Kasama si Gab. Pabulong niyang sinabi. Nandito kami, pero hindi naman kami, sagot ni Catalina. Hindi niya naiintindihan ang ibig sabihin ni Ara. Bakit, may problema ba? Hindi naman, umalis na ako, sagot ni Ara. At tumakbo palabas ng unit. Sa labas, bumagsak siya sa sahig. Tumulo ang kanyang mga luha. Ang galit na naramdaman niya ay naghalo sa sakit at pagdududa. Hindi lang siya naloko ni Gab, kundi pati na rin ang kanyang kaibigan. Ang akala niya, kasamahan niya si Catalina, pero ang lahat ay naging kasinungalingan. Nagmamadali siyang bumalik sa kanyang kotse. Hindi na niya kayang manatili sa lugar na yon. Ang bawat salita na lumabas sa bibig ni Catalina ay parang isang patalim na tumusok sa kanyang puso. Hindi niya alam kung paano siya nakarating sa isang bar. Umupo siya sa isang sulok at umiinom ng umiinom. Ang lamig ng baso ay hindi sapat para pawiin ang init ng galit sa kanyang dibdib. Habang umiinom siya, may isang lalaki na lumapit sa kanya. Okay ka lang, ma'am? Tanong ng lalaki. Nag-angat si Ara ng tingin. Nakita niya ang isang matangkad at guwapong lalaki na may mapagkalingang ngiti sa labi. May hawak siyang tasa ng kape, hindi alak. Ito ay si Antonio Ramos, isang sikat na arkitekto na nakilala ni Ara sa isang business conference. Okay lang ako, sagot ni Ara at inubos niya ang laman ng baso. Hindi ka mukhang okay, ma'am, sabi ni Anton. Kung gusto mo,
Pwede mo akong sabihan ng problema mo. Naisip ni Ara na hindi niya dapat pagtiwalaan ng sinuman, pero ang kanyang puso ay naghahangad ng isang tao na makakasama niya sa panahong ito. Hindi ko alam kung kanino ako magtitiwala. Bulong niya. Nakinig si Anton sa kanya. Pinatahimik niya si Ara. Pagkatapos, nag-aalok siya ng isang plano. May isang paraan para makabawi ka. Hindi lang sa sakit na naramdaman mo, kundi pati na rin sa lahat ng pinaghirapan mo. Ano? Tanong ni Ara. May isang legal na paraan para makamit mo ang lahat ng sa kanya. Sagot ni Anton. Pwede tayong gumawa ng isang pekeng kontrata, isang pekeng kasunduan na nagsasaad na ang lahat ng mga ari-arian ni Gabriel ay mapupunta sa iyo bilang mo ang rightful heir. Pero, bakit mo ako tinutulungan? Tanong ni Ara. Gusto ko lang tulungan ng isang tao na nasasaktan. Sagot ni Anton. Hindi mo kailangang mag-alala. Gagawin natin ito sa paraan na walang sinuman ang mag-iisip na ikaw ang may gawa. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, naramdaman ni Ara na may pag-asa. Hindi ito ang paraan na gusto niya. Pero ito ang tanging paraan para makabawi siya. Paano mo gagawin yan? Tanong ni Ara. Simpleng lang, ma'am. Gagamitin natin ang mga batas na hindi masyadong alam ng karamihan. Sagot ni Anton na may ngiti. Ang kailangan mo lang ay ang tiwala mo sa akin. Naisip ni Ara ang mukha ni Gab. Naisip niya ang pagtataksil na ginawa nito. Sige, sabi ni Ara. Basta't makukuha ko ang lahat ng sa kanya, gagawin ko. Niyakap ni Anton si Ara at sinabihan siya na huwag siyang mag-alala. Ang plano ay nasa kanyang kamay. Ang hindi alam ni Ara ay ang pagpaplano ni Anton ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa kanyang sarili, para sa kanyang paghihiganti. Maghanda ka, Ara. Dahil sa dulo, ikaw at ako lang ang magkakasama, bulong ni Anton. Nang umuwi si Gabriel, nakita niya si Ara sa sala, nakaupo sa sofa na parang isang estatwa. Ang mga mata niya ay walang emosyon at ang kanyang mukha ay malamig. Naramdaman ni Gab na may mali. Hindi niya alam kung ano, pero alam niyang may nagbago sa pagitan nila. Honey, anong nangyari? Tanong ni Gab. Lumapit at umupo sa tabi ni Ara. Hinawakan niya ang kamay nito, pero agad na inalis ni Ara. Wala, sagot ni Ara. Pagod lang ako. Hindi naniwala si Gab. Alam niyang may tinatago si Ara. Ara, please, sabihin mo sa akin. Ano ba ang problema? Tumingin si Ara kay Gab at nakita niya sa mga mata nito ang pagmamahal. Sa sandaling iyon, halos masira ang plano ni Anton. Halos sabihin niya kay Gab ang lahat. Halos sabihin niya na alam na niya ang lahat. Pero biglang pumasok sa isip niya ang mukha ni Catalina. Ang galit ay muling bumalik. Wala ka bang dapat sabihin sa akin, Gab? Tanong ni Ara. Nag-isip si Gab. Gusto niyang sabihin ang lahat kay Ara, pero hindi niya magawa. Hindi niya kayang ilagay sa panganib ang asawa niya. Naisip niya ang lahat ng masasamang bagay na maaaring mangyari kung sasabihin niya ang tungkol sa kanyang mga kaaway. Wala, honey. Bakit? Tanong ni Gab. Wala naman. Sige, matulog ka na. May mahalaga kang meeting bukas, di ba? Sabi ni Ara. Lumabas si Gab sa sala at iniwan si Ara na mag-isa. Nakita niya ang cellphone ni Ara sa mesa at nakita niya ang isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Nakahanda na ang lahat, Ara. Sa lalong madaling panahon, magkakasama na tayong dalawa. Hindi niya alam kung sino ang nagpadala ng mensahe. Ang tanging alam niya ay may isang tao na gustong saktan siya. Kinaumagahan, pumunta si Gab sa kanyang opisina. Siya ay nagtatrabaho ng walang pahinga. Nagtatanong siya sa kanyang mga kasamahan tungkol sa mga dokumento na nawala sa kanyang opisina. Sinubukan niyang mag-isip ng matalino, ngunit ang lahat ay parang isang misteryo. Maya-maya, natanggap niya ang isang tawag mula sa isang abogado. Mr. Hernandez, may isang tao na naghahanap sa iyo, sabi ng abogado. Naghahanap siya ng isang dokumento mula sa iyong pamilya.
Naramdaman ni Gab ang kaba sa dibdib. Anong dokumento? Tanong niya. Isang dokumento tungkol sa isang dating kasunduan na ginawa ng iyong pamilya. Sagot ng abogado. Hindi ko alam kung baksaan ito. Pero sinabi niya na ito ay para sa isang taong naghahanap ng hustisya. Pinutol ni Gab ang tawag. Alam niyang mayroong isang bagay na nangyayari. Alam niyang may isang tao na gustong saktan siya. Agad niyang tinawagan ang kanyang private investigator. Alamin mo kung sino ang naghahanap ng mga dokumento tungkol sa pamilya ko. Utos niya. Tumawag si Gab kay Ara. Gusto niyang sabihin ang lahat sa kanya. Gusto niyang ipaliwanag ang lahat ng mga lihim niya. Pero hindi niya magawa. Alam niyang hindi ito ang tamang oras. Samantala, nag-uusap si Ara at Anton. Binibigay ni Anton kay Ara ang mga dokumento na kailangan niya para sa plano. Ito ang lahat ng kailangan mo, Ara, sabi ni Anton. Kailangan mo lang gawin ang tama. Salamat, Anton, sagot ni Ara. Wala yon, sagot ni Anton na may malalim na ngiti. Gusto ko lang tulungan ka. Hindi alam ni Ara na si Anton ay nagpaplano ng mas malalim na bagay. Habang nag-uusap sila, narinig ni Gab ang boses ni Anton sa likod ng tawag. Agad niyang na-recognize ang boses. Ito ay ang lalaking nagpadala sa kanya ng mga anonymous message. Anton Ramos, bulong ni Gab. Kaya pala, alam ni Gab na si Anton ay isang kaaway ng kanyang pamilya. Alam niya na si Anton ay anak ng isang lalaki na sinira ng kanyang ama. Hindi niya alam na ginagamit ni Anton si Ara para sa paghihiganti niya. Tumakbo si Gab sa kanyang kotse. Pumunta siya sa kanyang opisina. Hinanap niya ang mga dokumento tungkol sa pamilya ni Anton. Nakita niya ang mga pangalan ng mga biktima ng kanyang ama. Sa isang folder, nakita niya ang isang litrato ni Anton na bata pa, kasama ang kanyang pamilya. Ang pamilya na sinira ng kanyang ama. Hindi ko hahayaang saktan mo ang asawa ko, bulong ni Gab. Mula nang magkasundo sila ni Anton, parang may kung anong malaking pader na naghihiwalay kay Ara at Gab. Bawat haplos ni Gab ay parang isang patalim na tumutusok sa balat ni Ara. Bawat tanong ni Gab ay parang isang pagpapahirap. Gusto niyang sabihin ang lahat kay Gab, pero natatakot siya. Natatakot siyang maging malungkot siya ulit. Kinabukasan, pumunta si Ara sa isang mahalagang pagtitipon. Ito ay isang business event na dinaluhan ng mga sikat na arkitekto, inhinyero, at mga negosyante sa Maynila. Ang layunin ng pagtitipon ay para sa isang malaking proyekto na ibibigay sa pinakamagaling na kumpanya. At ang kumpanya ni Gab ay isa sa mga napiling sumali. Habang naglalakad siya, nakita niya si Anton na nakikipag-usap sa isang grupo ng mga tao. Naglakad siya papalapit kay Anton at agad nang ngumiti si Anton nang makita siya. Ara, nandito ka pala, sabi ni Anton. Akala ko hindi ka darating. Kailangan ko, Anton, sagot ni Ara. Hindi ko pwedeng hayaang manalo si Gab sa proyektong ito. Kailangan ko siyang saktan sa paraang hindi niya inaasahan. Huwag kang mag-alala, Ara, sabi ni Anton. Sa dulo, ikaw at ako lang ang magkakasama. Magkakaroon tayo ng lahat ng kayamanan na gusto natin. Habang nag-uusap sila, nakita sila ni Gab. Lumapit siya sa kanila at agad na hinalikan si Ara sa pisngi. Saan ka galing, honey? Tanong ni Gab. Kanina pa kita hinahanap. May kinakausap lang ako, Gab, sagot ni Ara. Ito pala si Anton, isang sikat na arkitekto. Anton, ito ang asawa ko, si Gabriel. Gusto kong makilala ka, Sir Gabriel, sabi ni Anton, at nakipagkamay kay Gab. Maligayang pagdating sa aming pagtitipon. Nag-uusap si Anton at Gab tungkol sa proyekto. Habang nag-uusap sila, parang may isang bagay na naghihiwalay sa kanila. Ang isang lalaki ay mukhang masayahin, habang ang isa naman ay mukhang malungkot at malalim. Sa kalagitnaan ng pagtitipon, lumapit si Anton kay Gab at sinabi niya na gusto niya siyang mag-usap sa private room. Pumunta sila sa isang silid at doon,
Ibinunyag ni Anton ang lahat ng kanyang plano. Gusto kong tulungan ka, Sir Gabriel, sabi ni Anton. Gusto kong maging partner mo sa proyektong ito. Hindi naniwala si Gab. Alam niya na si Anton ay nagpaplano ng masama, kaya agad siyang tumayo at sinabi niya na hindi niya pwedeng gawin ang partnership. Wala kang magagawa, Gab, sabi ni Anton. Alam ko ang lahat ng mga lihim mo. Alam ko ang tungkol sa iyong pamilya at alam ko ang tungkol sa iyong kapatid na si Catalina. Narinig ni Gab ang pangalan ng kanyang kapatid. Naramdaman niya ang kaba. Hindi niya inaasahan na si Anton ay alam ang tungkol sa kanyang kapatid. Sino ka? Tanong ni Gab. Hindi na mahalaga kung sino ako, sagot ni Anton. Ang mahalaga ay kung ano ang gusto ko. At ang gusto ko ay ang paghihiganti. Gusto kong saktan ang iyong pamilya, tulad ng ginawa ng iyong ama sa aking pamilya. Hindi mo magagawa yan, sabi ni Gab. Hindi mo dapat saktan si Ara. Huwag kang mag-alala, Gab, sabi ni Anton. Hindi ko siya sasaktan. Gagamitin ko lang siya para makamit ko ang aking paghihiganti. At sa dulo, mawawala ang lahat sa'yo, kabilang na si Ara. Lumabas si Gab sa silid at nakita niya si Ara. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang puso. Ang pag-ibig na naramdaman niya sa asawa ay napapalitan ng galit at pagdududa. Bakit mo ginawa to, Ara? Tanong ni Gab. Naiyak si Ara. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya alam kung paano siya mag-e-explain. Hindi mo alam kung gaano mo ako nasaktan, Ara, sabi ni Gab. Akala ko tayo ay magkasama sa lahat ng bagay. Sorry, Gab, sabi ni Ara. Hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya? Tanong ni Gab. Ang lahat ng ito ay hindi sinasadya. Ang pagtataksil mo sa akin? Napaiyak si Ara. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Bulong niya. Nagmamadali si Gab na umalis at iniwan si Ara na mag-isa sa bar. Naramdaman ni Ara ang sakit. Naramdaman niya ang paghihirap. Pero ang tanging alam niya ay kailangan niyang gawin ang lahat para makamit ang kanyang paghihiganti. Ang mga salita ni Gab ay nagpatuloy na nag-e-echo sa isipan ni Ara. Pagtataksil. Ang paratang ay parang isang kutsilyo na humiwa sa kanyang puso. Tumakbo siya palabas ng bar. Ang kanyang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang asawa ay nagbigay ng paratang na ganoon sa kanya. Umuwi siya sa bahay at agad siyang pumunta sa kanyang silid. Kinuha niya ang mga dokumento na ibinigay ni Anton sa kanya. Habang tinitingnan niya ang mga papeles, nakita niya ang isang pangalan na pamilyar sa kanya. Catalina Garcia. Ang puso ni Ara ay tumibok ng malakas. Nag-isip siya. Ang pangalang ito ay pamilyar sa kanya, pero hindi niya matandaan kung saan niya ito narinig. Naisip niya ang lahat ng masamang bagay na maaaring mangyari, ang mga lihim ni Gab, ang kanyang mga pagtataksil, ang mga kasinungalingan. Ang lahat ng ito ay parang isang puzzle na hindi niya masolve. Agad niyang tinawagan si Anton. Anton, sabi niya, ano ang alam mo tungkol sa isang tao na nagngangalang Catalina Garcia? Bakit mo tinatanong yan, Ara? Tanong ni Anton. Nakita ko ang pangalan niya sa mga dokumento na ibinigay mo sa akin. Sagot ni Ara. Hindi ko alam kung bakit pero naramdaman ko na mayroon siyang kaugnayan sa lahat ng ito. Huwag mong intindihin yan, Ara. Sabi ni Anton. Hindi mahalaga kung sino siya. Ang mahalaga ay ang paghihiganti mo. Ang lahat ng mga bagay na ito ay para lang sa'yo. Hindi para sa kanya. Pinutol ni Ara ang tawag. Alam niyang may tinatago si Anton. Alam niyang hindi lang siya ang may lihim. Kaya nagpasya siyang alamin ang lahat ng katotohanan. Pumunta si Ara sa isang library. Nahanap niya ang mga lumang pahayagan mula sa taong 95. Hinanap niya ang pangalan ng Catalina Garcia. Nakita niya ang isang lumang pahayagan na may isang headline na nagsasabing biktima ng pamilya Hernandez sa financial scandal. Ang artikulo ay tungkol sa isang malaking financial scandal na ginawa ng ama ni Gab. Ang ama ni Gab ay nagtago ng pera sa isang offshore account
At ang mga biktima ay ang mga negosyante na siniraan niya. At isa sa mga biktima ay ang pamilya ni Catalina Garcia. Naiyak si Ara. Nalaman niya na hindi lang siya ang biktima. Ang pamilya ni Catalina ay biktima rin. Naisip niya ang mga masasamang bagay na ginawa niya kay Catalina. Naisip niya na ang kanyang kaibigan ay biktima rin. Agad siyang bumalik sa bahay. Nag-isip siya, bakit hindi sinabi ni Gab sa akin ang lahat ng ito? Tanong niya sa kanyang sarili. Bakit niya tinago ang lahat ng ito? Dahan-dahan siyang bumalik sa apartment ni Gab. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Gusto niyang magtanong kay Gab, pero natatakot siya. Natatakot siyang malaman ang katotohanan. Pumasok siya sa apartment. Tumakbo siya sa kanyang silid. Kinuha niya ang isang lumang kahon. Ang kahon ay puno ng mga lumang litrato ni Gab. Nakita niya ang isang litrato ni Gab na bata pa, kasama ang kanyang pamilya. Nakita niya ang isang batang babae na nakangiti sa tabi ni Gab. Ang batang babae ay may suot na isang silver bracelet. Sa likod ng litrato, nakasulat ang pangalan ng batang babae, Catalina. Nagulat si Ara. Nalaman niya na si Catalina ay ang kapatid ni Gab. Nalaman niya na ang lahat ng masamang bagay na nangyari sa kanilang buhay ay dahil sa kanyang ama. Bakit? Bulong ni Ara. Bakit mo ginawa to, Gab? Biglang bumukas ang pinto sa likod niya. Narinig niya ang boses ni Gab. Ara? Anong ginagawa mo dito? Naiyak si Ara. Hindi niya alam kung paano siya mag-e-explain. Hawak niya ang litrato at nanginginig ang mga kamay niya. Alam ko na, sabi ni Ara. Alam ko na ang lahat. Ang tungkol sa'yo. Ang tungkol sa pamilya mo. Ang tungkol sa iyong kapatid na si Catalina. Lumapit si Gab kay Ara. Niyakap niya siya. Ara, bulong niya. Mayroong isang bagay na kailangan mong malaman. Ano? Tanong ni Ara. Hindi ko ito ginawa para sa sarili ko, sabi ni Gab. Ginawa ko ito para sa'yo. Bakit? Tanong ni Ara. Bakit mo ako sinasaktan? Hindi ko ikaw sinasaktan, sagot ni Gab. Ginawa ko ito para protektahan ka mula sa mga kaaway ko. Sino ang mga kaaway mo? Tanong ni Ara. Si Anton, sagot ni Gab. Siya ang nagpaplano ng lahat ng ito. Siya ang gumagamit sa'yo para sa kanyang paghihiganti. Naiyak si Ara. Hindi ko alam kung sino ang magtitiwala ko. Bulong niya. Tiwala sa akin, Ara, sabi ni Gab. Tiwala sa akin. Hindi kita sasaktan. Tumakbo si Gab sa labas at iniwan si Ara na mag-isa sa silid. Naramdaman ni Ara ang sakit sa kanyang puso. Ang pag-ibig na naramdaman niya sa asawa ay napapalitan ng galit at pagdududa. Hindi mapakali si Gab sa opisina. Ang pagiging tahimik at biglang pag-iwas ni Ara ay parang isang mabigat na ulap na bumalot sa kanilang bahay. Paulit-ulit niyang inaalala ang mga salita ni Ara, ang mga mata nitong walang emosyon, at ang coldness ng kanyang mga kamay. Naisip niya na may kinalaman ito sa kanyang mga sekreto. Doon, sa kanyang laptop, binuksan niya ang camera feed ng apartment sa Makati. Hindi niya ito ginagamit para sa pag-monitor, ngunit mayroong isang bagay sa kanyang puso na nagsasabi sa kanya na gawin ito. Napanood niya ang video mula sa huling 2 araw at nakita niya si Ara. Ang puso ni Gab ay kumabog ng mabilis nang makita niya ang kanyang asawa. Ang mukha nito ay nagpapahayag ng sakit at pagkagalit. Nakita niya kung paano bumagsak ang litrato sa kamay nito. Hindi niya maintindihan kung bakit nag-iba ang mukha ni Ara. Ano ang nangyari? Naramdaman ni Gab ang sakit. Alam niya na ang kanyang mga sekreto ay nagdudulot ng sakit sa kanyang asawa. Sinubukan niyang tawagan si Ara, pero hindi niya ito sinagot. Nag-text siya, pero walang reply. Maya-maya, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Sinagot niya ito. Gabriel Hernandez, sabi ng isang boses na pamilyar sa kanya. Hindi mo ba ako naalala? Sino ito? Tanong ni Gab. Si Antonio Ramos, sabi ni Anton.
Ang anak ng taong sinira ng iyong ama. Alam ko ang lahat, Gab. Ang tungkol sa iyong pamilya. Ang tungkol sa iyong kapatid na si Catalina. Alam ko ang lahat ng mga sikreto mo. Ang kamay ni Gab ay nanginginig. Ang boses ni Anton ay puno ng galit at paghihiganti. Ano ang gusto mo, Anton? Tanong ni Gab. Wala na akong gagawin sa'yo. Wala akong ginagawang masama sa'yo. Hindi mo ginawa, sagot ni Anton. Pero ang iyong ama ang may gawa at ang anak ang magbabayad. Wala akong kinalaman sa ginawa ng ama ko. Sabi ni Gab, huwag mong saktan ang asawa ko. Hindi ko siya sasaktan, sabi ni Anton. Gagamitin ko lang siya para sa aking paghihiganti. At sa dulo, mawawala ang lahat sa'yo. Ang iyong kumpanya, ang iyong kayamanan, at ang iyong asawa. Naiyak si Gab. Huwag mong gawin to, Anton. Bulong niya. Huwag kang mag-alala, Gab, sabi ni Anton. Tapos na ang laro. Nanalo ako. Sa loob ng ilang araw, ang lahat ng iyong kayamanan ay mawawala. Mawawala ang lahat ng pinaghirapan mo. At si Ara, siya ay magiging kasama ko. Pinutol ni Anton ang tawag. Nanlumo si Gab. Tumakbo siya palabas ng opisina. Sumakay siya sa kanyang kotse. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang gawin ang lahat para protektahan si Ara. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang labanan si Anton. Naging mabilis ang pagmaneho ni Gab. Nakarating siya sa isang lugar na hindi niya masyadong kilala. Isang lugar na puno ng mga lumang bahay at mga kalsada na puno ng putik. Pumasok siya sa isang lumang bahay. Nakita niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa isang silya. Nahanap mo ako, sabi ng matandang lalaki. Hindi ko inaasahan na darating ka. Kailangan ko ng tulong mo, sabi ni Gab. Kailangan ko ng impormasyon tungkol sa isang tao na nagngangalang Anton Ramos. Siya ang anak ng taong sinira ng aking ama. Ang matandang lalaki ay tumayo. Masyado nang matagal ang mga taon na ito, Gab, sabi niya. Masyado nang marami ang mga lihim na itinatago mo. Hindi mo na dapat ipagtago ang mga ito. Hindi mo na dapat mag-isa. Kailangan ko ng tulong mo, ulit ni Gab. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para protektahan ang asawa ko. Hindi mo siya dapat protektahan, sabi ng matandang lalaki. Dapat mong sabihin ang lahat sa kanya. Kailangan niyang malaman ang katotohanan at kailangan niya ring labanan. Naramdaman ni Gab ang sakit sa kanyang puso. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang pagkatao. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang kaluluwa. Hindi ko siya pwedeng saktan, bulong ni Gab. Hindi mo siya sinasaktan, sagot ng matandang lalaki. Pero ang iyong mga sekreto ang sumisira sa kanya. Ang mga kasinungalingan mo ang sumisira sa iyong pamilya. Ano ang gagawin ko? Tanong ni Gab. Sabihin mo ang lahat sa kanya, sabi ng matandang lalaki. Sabihin mo ang lahat ng katotohanan. Naiyak si Gab. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Hindi niya alam kung paano siya mag-e-explain. Pero alam niya na ang tanging paraan para maligtas ang asawa niya ay ang sabihin ang lahat ng katotohanan. Huwag kang mag-alala, Anton, bulong ni Gab. Huwag kang mag-alala. Hindi ka magtatagumpay. Gagawin ko ang lahat para sa aking pamilya. Nagmadali si Ara na pumunta sa meeting place na sinabi ni Anton sa kanya. Ang isipan niya ay puno ng mga katanungan. Gusto niyang malaman kung ano ang totoo. Gusto niyang malaman kung sino ang dapat niyang paniwalaan. Ang mga salita ni Gab ay nag-e-echo sa kanyang isipan. Hindi ko ikaw sinasaktan. Ginawa ko ito para protektahan ka mula sa mga kaaway ko. At ang mga salita ni Anton, alam ko ang lahat ng mga sekreto ni Gab. Alam ko ang tungkol sa kanyang pamilya. Nakarating siya sa isang lumang bahay. Ang lugar ay nakakatakot, puno ng mga lumang puno at mga bulaklak na tuyo. Ang bahay ay mukhang abandonado. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang pinto ay bumukas na may kasamang malakas na tunog. Ang buong bahay ay puno ng mga alikabok at mga lumang bagay. Nakita niya si Anton na nakaupo sa isang silya
May hawak na isang baso ng alak. "Nandito ka na," sabi ni Anton na may ngiti sa labi. "Ano ang gusto mong sabihin sa akin, Anton?" tanong ni Ara. "Hindi ko maintindihan ang lahat ng ito." "Huwag kang mag-alala, Ara," sabi ni Anton. "Sa dulo, malalaman mo ang lahat. Ang lahat ng mga katotohanan na tinago sa iyo ni Gab." "Bakit ka nagtago sa akin?" tanong ni Ara. "Bakit hindi mo sinabi sa akin na ang pamilya mo ay biktima rin ng pamilya ni Gab?" "Dahil alam kong hindi ka maniniwala sa akin," sagot ni Anton. "Pero ngayon, alam mo na. Ang pamilya mo at ang pamilya ko ay parehong biktima ng pamilya ni Gab." "Hindi ako maniniwala sa iyo," sabi ni Ara. "Hindi ako maniniwala sa sino man sa inyo." "Okay lang," sabi ni Anton. "Dahil ang mga katotohanan na ipapakita ko sa iyo ay magsasabi ng lahat." Nag-abot si Anton ng isang folder kay Ara. Ang folder ay puno ng mga dokumento tungkol sa pamilya ni Gab, ang mga lihim ng kanyang ama, at ang mga masasamang bagay na ginawa nila. Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang binubuksan niya ang folder. Nakita niya ang mga litrato ng mga biktima, ang mga dokumento na nagpapatunay sa mga masasamang bagay na ginawa ng ama ni Gab, at ang isang sulat na nagsasabing si Gab ay alam ang lahat ng ito at tinago niya ito. Naiyak si Ara. Naramdaman niya ang sakit. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang puso. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang kaluluwa. "Paano mo nalaman ang lahat ng ito, Anton?" tanong ni Ara. "Dahil ako ay nagtrabaho sa pamilya ni Gab," sagot ni Anton. "Nagtrabaho ako sa kanyang opisina at nalaman ko ang lahat ng mga lihim nila, ang lahat ng mga masasamang bagay na ginawa nila. At ginamit mo ako," bulong ni Ara. "Ginamit mo ako para sa iyong paghihiganti." "Hindi kita ginamit, Ara," sagot ni Anton. "Tinulungan lang kita. Tinulungan lang kita na makamit ang hustisya na karapat-dapat sa atin." Naiyak si Ara. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Hindi niya alam kung sino ang dapat niyang paniwalaan. Ang mga salita ni Gab ay nag-e-echo sa kanyang isipan. "Hindi kita sasaktan." At ang mga salita ni Anton, "Tinulungan lang kita." Biglang bumukas ang pinto sa likod niya. Narinig niya ang boses ni Gab. "Ara, ano ang ginagawa mo dito?" Nanlumo si Ara. Hindi niya inaasahan na makikita si Gab dito. "Gab!" bulong ni Ara. "Huwag kang mag-alala, Ara," sabi ni Gab. "Umalis ka na dito. Hindi mo alam kung anong uri ng tao siya." "Hindi mo alam kung anong uri ng tao siya, Gab?" tanong ni Anton na may ngiti sa labi. "Siya ay isang tao na naghahanap ng hustisya, isang tao na biktima rin ng iyong pamilya. Hindi mo dapat sirain ang aming pamilya," sabi ni Gab. "Ang iyong pamilya ang sumira sa aking pamilya," sagot ni Anton. "At ngayon, oras na para magbayad kayo." Naglabas si Anton ng isang baril. Itinutok niya ito kay Gab. "Hindi mo nababawiin ang lahat ng ito sa akin, Gab," sabi ni Anton. "Huwag mong gawin yan," sabi ni Gab. "Huwag kang mag-alala, Gab," sabi ni Anton. "Gagawin ko lang ang tama." Nagpumiglas si Ara. Sinubukan niyang pigilan si Anton, pero huli na. Ang baril ay tumunog at ang lahat ay nagdilim. Nang bumalik si Ara sa bahay, ang buong katawan niya ay nanginginig. Ang mga salita ni Anton, ang mga katotohanan na nalaman niya, ang lahat ng ito ay parang isang panaginip. Hindi siya makapaniwala. Pumasok siya sa silid. Kinuha niya ang laptop ni Gab, hinarap niya ito, at binuksan niya ang kanyang email. Nakita niya ang isang email mula sa isang hindi kilalang tao. Ang email ay merong isang folder na nakakabit. Binuksan niya ito. Ang folder ay puno ng mga litrato at mga dokumento. Nakita niya ang mga litrato ni Gab kasama ang mga matatandang tao. Ang mga matatandang tao ay ang mga biktima ng kanyang ama. Nakita niya ang mga dokumento na nagsasabing si Gab ay nagbibigay ng pera sa mga biktima. Nakita niya ang mga sulat na nagsasabing si Gab ay nag-e-explain sa mga biktima tungkol sa ginawa ng kanyang ama. Naiyak si Ara.
Naramdaman niya ang sakit. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang puso. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang kaluluwa. Bakit? Bulong ni Ara. Bakit mo ginawa to, Gab? Biglang bumukas ang pinto sa likod niya. Narinig niya ang boses ni Gab. Ara, anong ginagawa mo dito? Nanlumo si Ara. Hindi niya inaasahan na makikita si Gab dito. Gab! Bulong ni Ara. Ara, may sasabihin ako sa'yo, sabi ni Gab. May sasabihin ako sa'yo tungkol sa lahat ng ito. Alam ko na, Gab, sagot ni Ara. Alam ko na ang lahat ng ginawa mo. Alam ko na ang lahat ng iyong mga lihim. At alam ko na kung bakit mo ito ginawa. Ara, hindi mo maintindihan? Sabi ni Gab. Hindi mo maintindihan ang lahat ng ito. Hindi ko maintindihan? Tanong ni Ara. Ang lahat ng ito ay parang isang malaking laro para sa'yo. Isang laro na puno ng kasinungalingan. Ara, hindi ako nagsisinungaling, sabi ni Gab. Ginawa ko ito para sa'yo, para protektahan ka. Ayaw kong masaktan ka. Ayaw kong malaman mo ang lahat ng masasamang bagay na ginawa ng aking ama. Pero ngayon, alam ko na, sabi ni Ara. Alam ko na ang lahat at mas lalo akong nasasaktan. Ara, sabi ni Gab, hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya? Tanong ni Ara. Ang lahat ng ito ay hindi sinasadya? Ang pagtatago mo ng lahat ng ito? Naiyak si Gab. Hindi ko alam kung paano ako mag-e-explain. Bulong niya. Huwag kang mag-e-explain, Gab, sabi ni Ara. Dahil alam ko na ang lahat. Alam ko na kung sino ang dapat kong paniwalaan. At alam ko na kung sino ang dapat kong labanan. Niyakap ni Gab si Ara. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ara, huwag kang maniwala sa kanya, sabi ni Gab. Siya ay isang taong may sakit. Siya ay isang taong gustong saktan ng iyong pamilya. Hindi, Gab, sabi ni Ara. Hindi ako maniniwala sa sino man sa inyo. Hindi ako maniniwala sa sino man. Lumabas si Gab sa silid at iniwan si Ara na mag-isa. Naramdaman ni Ara ang sakit sa kanyang puso. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang pagkatao. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang kaluluwa. Hindi ka dapat mag-isa, Ara, bulong ni Gab. Huwag kang mag-isa. Huwag kang mag-alala, Gab, sabi ni Ara. Hindi ako mag-iisa. Sa dulo, ako lang ang magkakasama at gagawin ko ang lahat para sa aking pamilya. Matapos ang masakit na pag-uusap nila ni Ara, hindi na bumalik si Gabriel sa bahay. Nagmaneho siya papunta sa opisina, nag-iisa at nalulunod sa pagkabigo. Buong gabi siyang nagtrabaho, sinusubukang ayusin ang gulo na nilikha ng kanyang ama. Hindi siya nakaramdam ng pagod. Ang tanging nararamdaman niya ay ang sakit. Pagkaumaga, tumawag siya kay Ara. Ara, sabi niya, please kausapin mo ako. Kailangan nating mag-usap. Hindi ito ang oras para sa away. Huwag ka nang tumawag, Gab, sagot ni Ara. Tapos na ang lahat. Masaya ako na malaman na ikaw ay isang taong may sakit. Ikaw ay isang taong may lihim. Ang puso ni Gab ay parang nabiyak. Ang mga salita ni Ara ay parang mga kutsilyo na humiwa sa kanyang puso. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Hindi niya alam kung paano siya mag-e-explain. Ara, hindi ako nagsisinungaling, sabi ni Gab. Ginawa ko ito para sa'yo. Para protektahan ka. Ayaw kong masaktan ka. Ayaw kong malaman mo ang lahat ng masasamang bagay na ginawa ng aking ama. Pero ngayon, alam ko na, sabi ni Ara. Alam ko na ang lahat at mas lalo akong nasasaktan. Kaya, huwag ka nang tumawag. Hindi ko na gustong makita ka. Pinutol ni Ara ang tawag. Napasandal si Gab sa kanyang upuan. Ang buong mundo niya ay nagdilim. Ang lahat ng pinaghirapan niya ay parang nawawala na. Ang pag-ibig na naramdaman niya sa asawa ay napapalitan ng sakit at pagdududa. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Oras na para magbayad, Gab. Ang lahat ng iyong kayamanan ay mawawala. At si Ara?
Siya ay magiging kasama ko. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Gagawin ko ang lahat para sa aking paghihiganti. At sa dulo, mawawala ang lahat sa'yo, kabilang na si Ara. Naiyak si Gab. Naramdaman niya ang sakit. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang puso. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang kaluluwa. Hindi! Bulong ni Gab. Hindi ko hahayaang mangyari ito. Gagawin ko ang lahat para sa aking pamilya. Agad siyang pumunta sa kanyang opisina. Hinanap niya ang mga dokumento tungkol sa pamilya ni Anton. Nakita niya ang isang litrato ni Anton na bata pa, kasama ang kanyang pamilya. Ang pamilya na sinira ng kanyang ama. Bakit? Tanong ni Gab. Bakit mo ito ginagawa, Anton? Bakit mo kami sinasaktan? Nagmamadali si Gab na umalis. Pumunta siya sa kanyang kotse. Naisip niya ang lahat ng masasamang bagay na maaaring mangyari kung sasabihin niya ang tungkol sa kanyang mga kaaway. Naisip niya ang lahat ng masasamang bagay na maaaring mangyari kung sasabihin niya ang tungkol sa kanyang kapatid na si Catalina. Hindi ko hahayaang mangyari ito, bulong ni Gab. Gagawin ko ang lahat para sa aking pamilya. Nagmaneho siya papunta sa isang lumang bahay. Ang lugar ay nakakatakot, puno ng mga lumang puno at mga bulaklak na tuyo. Ang bahay ay mukhang abandonado. Pumasok siya sa bahay. Nakita niya si Anton na nakaupo sa isang silya. May hawak na isang baso ng alak. Nandito ka na, sabi ni Anton. Hindi ko inaasahan na darating ka. Anton, huwag mong gawin to, sabi ni Gab. Huwag mong saktan si Ara. Huwag kang mag-alala, Gab, sabi ni Anton. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Gagawin ko ang lahat para sa aking paghihiganti. At sa dulo, mawawala ang lahat sa'yo, kabilang na si Ara. Hindi mo magagawa yan, sabi ni Gab. Hindi mo dapat saktan si Ara. Naglabas si Anton ng isang baril. Itinutok niya ito kay Gab. Hindi mo nababawiin ang lahat ng ito sa akin, Gab, sabi ni Anton. Huwag mong gawin yan, sabi ni Gab. Nagpumiglas si Gab. Sinubukan niyang pigilan si Anton, pero huli na. Ang baril ay tumunog, at ang lahat ay nagdilim. Ang tunog ng baril ay sumabog sa buong bahay. Si Gab ay nahulog sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nakita niya ang dugong umaagos mula sa kanyang balikat. Si Anton ay nakatayo sa harap ni Gab. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at paghihiganti. Hindi mo nababawiin ang lahat ng ito sa akin, bulong ni Anton. Anton, huwag mong gawin yan, sabi ni Gab. Wala akong kasalanan. Wala kang kasalanan? Tanong ni Anton. Ang lahat ng ito ay kasalanan mo. Ang iyong pamilya ang sumira sa aking pamilya. Ang iyong ama ang pumatay sa aking mga magulang. At ngayon, oras na para magbayad kayo. Narinig ni Ara ang tunog ng baril. Nagmamadali siyang pumunta sa bahay. Pumasok siya at nakita niya si Gab na nakahiga sa sahig at si Anton ay nakatayo sa harap niya. Gab! Sigaw ni Ara. Tumakbo siya papalapit kay Gab. Niyakap niya ito. Gab, okay ka lang ba? Tanong ni Ara. Ara, bulong ni Gab. Umalis ka na dito. Hindi mo alam kung anong uri ng tao siya. Hindi ako aalis, Gab, sabi ni Ara. Hindi kita iiwan. Ara, huwag kang mag-alala, sabi ni Anton. Gagawin ko lang ang tama, ang paghihiganti sa aking pamilya. Hindi ito ang tamang paraan, Anton, sabi ni Ara. Ang paghihiganti ay hindi magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Hindi ito magbibigay sa iyo ng kaligayahan. Anong alam mo tungkol sa paghihiganti? Tanong ni Anton. Ikaw ay isang babaeng walang alam. Isang babaeng nagpapaniwala sa mga kasinungalingan. Hindi ako walang alam, Anton, sagot ni Ara. Alam ko ang lahat. Alam ko na ang pamilya mo ay biktima rin. Alam ko na ang pamilya mo ay nasira rin. Pero hindi ito ang tamang paraan para makamit ang hustisya. Hindi ako maniniwala sa iyo, sabi ni Anton.
ikaw ay isang kasinungalingan. Hindi ako nagsisinungaling, Anton, sabi ni Ara. Ang tanging gusto ko ay ang katotohanan. At ang katotohanan ay ang lahat ng ito ay hindi dapat mangyari. Narinig ni Anton ang mga salita ni Ara. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Naramdaman niya ang sakit. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang puso. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, bulong ni Anton. Huwag mong gawin yan, Anton, sabi ni Ara. Huwag mong gawin yan. Hindi mo dapat saktan ang iyong sarili. Hindi mo dapat saktan ang iba. Biglang dumating ang mga pulis. Kinunan nila si Anton. Ang baril ay nahulog sa sahig. Ang lahat ay nagdilim. Anton Ramos, sabi ng isang pulis, ikaw ay inaaresto dahil sa pag-atake sa isang tao. Hindi sumagot si Anton. Siya ay nakatingin lang kay Gab at Ara. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi ko ito ginawa para sa sarili ko, bulong ni Anton. Ginawa ko ito para sa aking pamilya. Hindi mo ito ginawa para sa iyong pamilya, Anton, sabi ni Ara. Ginawa mo ito para sa iyong sarili. Tama ka, sabi ni Anton. Ginawa ko ito para sa sarili ko. Ang mga pulis ay dinala si Anton. Iniwan nila si Gab at Ara na mag-isa. Niyakap ni Ara si Gab. Gab, okay ka lang ba? Tanong ni Ara. Okay lang ako. Sagot ni Gab. Salamat, Ara. Salamat sa'yo. Huwag kang mag-alala, Gab, sabi ni Ara. Hindi kita iiwan. Ara, sabi ni Gab, may isang bagay na kailangan mong malaman. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Ginawa ko ito para sa'yo. Naiyak si Ara. Alam ko na, sabi niya. Alam ko na ang lahat. Alam ko na kung sino ka. At alam ko na kung bakit mo ito ginawa. At hindi ako mag-isa. Sa dulo, ako at ikaw lang ang magkakasama. Nang makarating sila sa ospital, ang sugat ni Gabriel ay hindi naman malubha. Isang tama lang ito sa balikat. Ngunit ang sakit sa kanyang puso ay mas malala pa. Habang ginagamot siya, hindi niya maalis sa isipan niya ang mga salita ni Anton. Ang mga salita na puno ng galit at paghihiganti. Si Ara naman ay hindi umalis sa tabi niya. Hinawakan niya ang kamay ni Gab at naramdaman niya ang init ng pagmamahal. Nalaman niya na ang lahat ng masasamang bagay na nangyari sa kanila ay hindi dahil sa pag-ibig. Ito ay dahil sa mga lihim. Gab, bulong ni Ara. Patawarin mo ako. Hindi ko dapat ginawa ang lahat ng ito. Ara, hindi ikaw ang may kasalanan. Sagot ni Gab. Ako ang may kasalanan. Ako ang nagtago ng lahat ng ito sa'yo. Ako ang nagbigay sa'yo ng sakit. Huwag mong sabihin yan, Gab, sabi ni Ara. Hindi ikaw ang may kasalanan. Ang lahat ng ito ay dahil sa kasinungalingan. At ngayon, oras na para labanan natin ang kasinungalingan. Nag-uusap sila. Sinabi ni Gab sa kanya ang lahat ng kanyang mga lihim. Ang tungkol sa kanyang ama, ang tungkol sa mga biktima, ang tungkol sa kanyang kapatid na si Catalina, at ang tungkol sa kanyang pagpaplano. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang lahat ng ito, Gab? Tanong ni Ara. Natatakot ako, sagot ni Gab. Natatakot akong masaktan ka. Natatakot akong malaman mo na ang pamilya ko ay hindi perpekto at natatakot akong mawala ka. Hindi ako aalis, Gab, sabi ni Ara. Hindi kita iiwan. Ang lahat ng ito ay magiging malaking hamon para sa atin. Pero hindi tayo mag-iisa. Tayo ay magkasama sa lahat ng ito. Niyakap ni Ara si Gab. Naramdaman niya ang init ng pagmamahal. Naramdaman niya ang init ng kapayapaan. Kinabukasan, lumabas si Gab mula sa ospital. Pumunta siya sa kanyang opisina. Siya at si Ara ay nagbigay ng isang press conference. Sinabi nila ang lahat ng katotohanan. Ang tungkol sa kanyang ama, ang tungkol sa mga biktima, ang tungkol sa kanyang kapatid na si Catalina, at ang tungkol sa kanyang pagpaplano. Hindi ko ito ginawa para sa sarili ko, sabi ni Gab. Ginawa ko ito para sa aking pamilya. Ginawa ko ito para sa aking asawa. Ginawa ko ito
para sa mga taong biktima ng aking ama. Ang mga mamamahayag ay nagtanong. Si Gab ay sumagot. Si Ara ay nasa tabi niya. Hawak ang kamay niya. Hindi ako perpekto, sabi ni Gab. Ako ay isang tao na nagkakamali. Pero ako ay isang taong nagmamahal sa kanyang pamilya. At gagawin ko ang lahat para protektahan sila. Naiyak si Ara. Naramdaman niya ang sakit. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang puso. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang kaluluwa. Huwag kang mag-alala, Gab, sabi ni Ara. Hindi ka mag-iisa. Sa dulo, ako at ikaw lang ang magkakasama. At gagawin ko ang lahat para sa aking pamilya. Niyakap ni Ara si Gab. Naramdaman niya ang init ng pagmamahal. Naramdaman niya ang init ng kapayapaan. Kailangan nating magsimulang muli, di ba? Tanong ni Ara. Oo, sagot ni Gab. Kailangan nating magsimulang muli. Matapos ang press conference, nagpasya si Ara at Gab na pansamantalang lumayo muna sa media at sa mata ng publiko. Nagrenta sila ng isang simpleng bahay sa labas ng Maynila. Isang maliit na paraiso na malayo sa lahat ng gulo at ingay ng syudad. Sa lugar na ito, wala silang dapat itago. Wala silang dapat ikatakot. Ang mga araw ay lumipas ng mabilis. Sa umaga, si Gab ay nagtatrabaho sa kanyang laptop, sinusubukang ayusin ang lahat ng problema na nilikha ng kanyang ama. Sa gabi, si Ara ay nagluluto ng masasarap na pagkain para sa kanilang dalawa. Isang araw, habang nag-e-edit si Ara ng mga litrato, nakita niya ang isang lumang album ng kasal nila. Niyakap niya ito ng mahigpit at naramdaman niya ang sakit sa kanyang puso. Okay ka lang ba, honey? Tanong ni Gab. Lumapit at niyakap siya mula sa likod. Oo, Gab, sagot ni Ara. Okay lang ako. Masaya lang ako na magkasama tayo. Ako rin, Ara, sabi ni Gab. Masaya ako na bumalik ka sa akin. Hindi ako aalis, Gab, sabi ni Ara. Hindi kita iiwan. Niyakap ni Gab si Ara. Salamat, Ara, bulong niya. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Tumagal ang paglalakbay ng dalawa. Si Gab ay nakipag-usap sa mga biktima ng kanyang ama. Nagbigay siya ng pera at nag-e-explain sa kanila tungkol sa ginawa ng kanyang ama. Ang mga biktima ay nalulungkot, pero hindi sila nagagalit. Sila ay nagpatawad. Isang araw, habang naglalakad si Ara at Gab, nakita nila ang isang matandang babae na nakaupo sa isang silya. Siya ay si Catalina, ang kapatid ni Gab. Catalina, tanong ni Gab. Ikaw ba yan? Oo, Gab, sagot ni Catalina. Ako to. Niyakap ni Gab ang kanyang kapatid. Bakit mo ito ginawa, Catalina? Tanong ni Gab. Bakit mo ako sinaktan? Hindi ko alam, bulong ni Catalina. Sinabi sa akin ni Anton na dapat kong gawin ang lahat para sa aking pamilya. Sinabi niya na dapat kong saktan ang iyong pamilya. Hindi mo dapat gawin yan, Catalina, sabi ni Gab. Hindi mo dapat saktan ang iyong sarili. Hindi mo dapat saktan ang iba. Naiyak si Catalina. Patawarin mo ako, Gab, bulong niya. Patawarin mo ako. Oo, Catalina, sagot ni Gab. Patawarin kita. Niyakap ni Catalina si Gab. Ang lahat ay nagbago. Ang lahat ng masasamang bagay na nangyari sa kanila ay parang isang panaginip. Gab, bulong ni Catalina. Mayroon akong isang bagay na ibibigay sa'yo. Ibinigay ni Catalina kay Gab ang isang lumang notebook. Ang notebook ay puno ng mga litrato at mga sulat na nagsasabing si Anton ay may sakit. Siya ay isang taong may sakit sa pag-iisip. Ang lahat ng ito ay kasinungalingan, bulong ni Catalina. Ang lahat ng ito ay kasinungalingan. Naiyak si Gab. Salamat, Catalina, sabi niya. Salamat. Niyakap ni Gab ang kanyang kapatid. Niyakap niya ito ng mahigpit. Huwag kang mag-alala, Catalina, sabi ni Gab. Hindi ka na mag-iisa. Sa dulo, ako at ikaw lang ang magkakasama. Hindi, Gab.
sabi ni Catalina. Hindi ako mag-iisa. Sa dulo, ako at ako lang ang magkakasama. At gagawin ko ang lahat para sa aking pamilya. Matapos ang masakit na pag-uusap nila ni Catalina, naramdaman ni Gabriel ang sakit sa kanyang puso. Ang lahat ng masasamang bagay na nangyari sa kanila ay parang isang panaginip. Ang kanyang kapatid ay buhay pa, ngunit siya ay may sakit sa pag-iisip. Niyakap ni Gab si Ara. Ara, bulong niya. Mayroong isang bagay na kailangan mong malaman. Si Anton ay may sakit sa pag-iisip. Ang lahat ng ito ay hindi dahil sa paghihiganti. Ito ay dahil sa kanyang sakit. Naiyak si Ara. Naramdaman niya ang sakit. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang puso. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang kaluluwa. Saan natin siya hahanapin, Gab? Tanong ni Ara. Hindi ko alam, sagot ni Gab. Pero alam ko na siya ay nasa isang lugar na malayo sa lahat. Sa isang lugar na puno ng kalungkutan. Niyakap ni Gab si Ara. Niyakap niya ito ng mahigpit. Huwag kang mag-alala, Ara, sabi ni Gab. Hindi ka na mag-iisa. Sa dulo, ako at ikaw lang ang magkakasama. Hindi, Gab, sabi ni Ara. Hindi ka na mag-iisa. Sa dulo, ako at ikaw lang ang magkakasama. At gagawin ko ang lahat para sa aking pamilya. Naglakbay si Gab at Ara. Sila ay naghahanap kay Anton sa lahat ng dako. Sa huli, nahanap nila siya sa isang lumang bahay sa isang lugar na puno ng mga puno. Si Anton ay nakaupo sa isang silya, may hawak na isang baril. Anton, sabi ni Gab, huwag mong gawin yan. Huwag mong saktan ang iyong sarili. Huwag kang mag-alala, Gab, sabi ni Anton. Gagawin ko lang ang tama. Ang paghihiganti sa aking pamilya. Ang paghihiganti sa aking buhay. Hindi ito ang tamang paraan, Anton, sabi ni Ara. Ang paghihiganti ay hindi magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Hindi ito magbibigay sa iyo ng kaligayahan. Naiyak si Anton. Naramdaman niya ang sakit. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang puso. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang kaluluwa. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, bulong ni Anton. Huwag mong gawin yan, Anton, sabi ni Ara. Huwag mong gawin yan. Hindi mo dapat saktan ang iyong sarili. Hindi mo dapat saktan ang iba. Biglang dumating ang mga pulis. Kinunan nila si Anton. Ang baril ay nahulog sa sahig. Ang lahat ay nagdilim. Anton Ramos, sabi ng isang pulis. Ikaw ay inaaresto dahil sa pag-atake sa isang tao. Hindi sumagot si Anton. Siya ay nakatingin lang kay Gab at Ara. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi ko ito ginawa para sa sarili ko, bulong ni Anton. Ginawa ko ito para sa aking pamilya. Hindi mo ito ginawa para sa iyong pamilya, Anton, sabi ni Ara. Ginawa mo ito para sa iyong sarili. Tama ka, sabi ni Anton. Ginawa ko ito para sa sarili ko. Ang mga pulis ay dinala si Anton. Iniwan nila si Gab at Ara na mag-isa. Niyakap ni Ara si Gab. Gab, okay ka lang ba? Tanong ni Ara. Okay lang ako, sagot ni Gab. Salamat, Ara. Salamat sa'yo. Huwag kang mag-alala, Gab, sabi ni Ara. Hindi kita iiwan. Ara, sabi ni Gab, may isang bagay na kailangan mong malaman. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Ginawa ko ito para sa'yo. Naiyak si Ara. Alam ko na, sabi niya. Alam ko na ang lahat. Alam ko na kung sino ka. At alam ko na kung bakit mo ito ginawa. At hindi ako mag-isa. Sa dulo, ako at ikaw lang ang magkakasama. Niyakap ni Gabriel si Ara ng mahigpit. Ang lahat ng sakit, galit at pagdududa ay parang nawawala na. Ang mga salita ni Anton ay parang isang panaginip. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pagmamahal. Salamat, Gab, bulong ni Ara. Salamat sa pagbibigay sa akin ng lahat ng ito. Ara, hindi ikaw ang dapat magpasalamat, sagot ni Gab. Ako ang dapat magpasalamat. Salamat sa iyo. Salamat sa pagtitiwala sa akin. Salamat sa pagmamahal sa akin. Tumagal ang paglalakbay ng dalawa.
Sila ay nagpasyang lumayo muna sa media at sa mata ng publiko. Nagrenta sila ng isang simpleng bahay sa labas ng Maynila. Isang maliit na paraiso na malayo sa lahat ng gulo at ingay ng syudad. Sa lugar na ito, wala silang dapat itago. Wala silang dapat ikatakot. Ang mga araw ay lumipas ng mabilis. Sa umaga, si Gab ay nagtatrabaho sa kanyang laptop. Sinusubukang ayusin ang lahat ng problema na nilikha ng kanyang ama. Sa gabi, si Ara ay nagluluto ng masasarap na pagkain para sa kanilang dalawa. Isang araw, habang naglalakad si Ara at Gab, nakita nila ang isang lumang bahay. Ang bahay ay puno ng mga bulaklak at mga halaman. Ang bahay ay mukhang masaya at mapayapa. Gab, gusto ko ang bahay na ito, sabi ni Ara. Gusto ko ang bahay na ito dahil sa lahat ng ito ay parang isang bagong simula. Oo, Ara, sagot ni Gab. Ito ay isang bagong simula. Nagpasya silang bumili ng bahay. Ang bahay ay naging isang simbolo ng kanilang pag-ibig, isang simbolo ng kanilang pagpapatawad, isang simbolo ng kanilang pag-asa. Isang araw, habang nag-e-edit si Ara ng mga litrato, nakita niya ang isang lumang litrato ni Gab. Ang litrato ay kinuha sa araw ng kanilang kasal. Niyakap niya ito ng mahigpit at naramdaman niya ang sakit sa kanyang puso. Okay ka lang ba, honey? Tanong ni Gab. Lumapit at niyakap siya mula sa likod. Oo, Gab, sagot ni Ara. Okay lang ako. Masaya lang ako na magkasama tayo. Ako rin, Ara, sabi ni Gab. Masaya ako na bumalik ka sa akin. Hindi ako aalis, Gab, sabi ni Ara. Hindi kita iiwan. Niyakap ni Gab si Ara. Naramdaman niya ang init ng pagmamahal. Naramdaman niya ang init ng kapayapaan. Nagsimula silang magplano ng isang bagong proyekto. Isang proyekto na magbibigay ng hustisya sa mga biktima ng pamilya ni Gab. Isang proyekto na magbibigay ng pag-asa sa mga taong nasaktan. Gab, sabi ni Ara, kailangan nating gawin ang lahat para sa mga taong nasaktan. Kailangan nating gawin ang lahat para sa ating sarili. Kailangan nating magsimulang muli. Oo, Ara, sagot ni Gab. Kailangan nating magsimulang muli. Niyakap ni Ara si Gab. Ang lahat ng masasamang bagay na nangyari sa kanila ay parang isang panaginip. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pagmamahal. Huwag kang mag-alala, Gab, sabi ni Ara. Hindi ka na mag-iisa. Sa dulo, ako at ikaw lang ang magkakasama at gagawin ko ang lahat para sa aking pamilya. Ang bagong bahay nila Ara at Gab ay naging kanlungan. Sa bawat sulok nito, nararamdaman ang kapayapaan na matagal na nilang hinahanap. Bawat paglubog ng araw sa bintana, bawat simoy ng hangin na pumapasok sa loob ay nagpapaalala sa kanila na sa wakas, nagkaroon sila ng pagkakataon para magsimulang muli. Ang lahat ng nakaraan ay nanatiling parte ng kanilang pagkatao, pero hindi na ito nagdidikta ng kanilang kinabukasan. Isang hapon, habang nag-e-edit si Ara ng mga litrato, nakita niya ang isang lumang litrato ni Gab na kinuha sa araw ng kanilang kasal. Nakita niya ang isang nangiti na puno ng kaligayahan at pagmamahal. Niyakap niya ito ng mahigpit at naramdaman niya ang init ng pagmamahal. Gab, bulong ni Ara. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Niyakap ni Gab si Ara mula sa likod. Ara, hindi ikaw ang dapat magpasalamat, sagot ni Gab. Ako ang dapat magpasalamat. Salamat sa iyo. Salamat sa pagtitiwala sa akin. Salamat sa pagmamahal sa akin. Tumagal ang kanilang paglalakbay. Sila ay nagpasyang bumalik sa Maynila. Nagsimula silang magplano ng isang bagong proyekto. Isang proyekto na magbibigay ng hustisya sa mga biktima ng pamilya ni Gab. Isang proyekto na magbibigay ng pag-asa sa mga taong nasaktan. Gab, sabi ni Ara, kailangan nating gawin ang lahat para sa mga taong nasaktan. Kailangan nating gawin ang lahat para sa ating sarili. Kailangan nating magsimulang muli. O Ara, sagot ni Gab. Kailangan nating magsimulang muli.
Nagsimula ang kanilang bagong proyekto. Ang proyekto ay nagbigay ng pag-asa sa mga biktima. Ang proyekto ay nagbigay ng kaligayahan sa mga nasaktan. Si Ara at Gab ay nagtrabaho ng magkasama. Sila ay nag-iisa. Isang araw, habang naglalakad si Ara at Gab, nakita nila si Catalina sa isang lugar na puno ng mga puno. Siya ay nag-iisa, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan. Catalina? Tanong ni Gab. Okay ka lang ba? Oo, Gab. Sagot ni Catalina. Okay lang ako. Masaya lang ako na makita kayong dalawa. Salamat, Catalina, sabi ni Ara. Salamat sa'yo. Salamat sa pagbibigay sa amin ng lahat ng ito. Huwag kang mag-alala, Ara, sabi ni Catalina. Wala na. Ang lahat ng ito ay tapos na. Sa wakas. Niyakap ni Catalina si Ara. Salamat sa pagtitiwala sa akin. Bulong ni Catalina. Salamat. Naiyak si Ara. Naramdaman niya ang sakit. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang puso. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang kaluluwa. Huwag kang mag-alala, Catalina, sabi ni Ara. Hindi ka na mag-iisa. Sa dulo ako at ikaw lang ang magkakasama at gagawin ko ang lahat para sa aking pamilya. Hindi, Ara, sabi ni Catalina. Hindi ako mag-iisa. Sa dulo ako at ako lang ang magkakasama at gagawin ko ang lahat para sa aking pamilya. Lumabas si Catalina sa lugar. Iniwan niya si Gab at Ara na mag-isa. Niyakap ni Ara si Gab. Gab, okay ka lang ba? Tanong ni Ara. Okay lang ako, sagot ni Gab. Salamat, Ara. Salamat sa'yo. Huwag kang mag-alala, Gab, sabi ni Ara. Hindi kita iiwan. Ara, sabi ni Gab, may isang bagay na kailangan mong malaman. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Ginawa ko ito para sa'yo. Naiyak si Ara. Alam ko na, sabi niya. Alam ko na ang lahat. Alam ko na kung sino ka. At alam ko na kung bakit mo ito ginawa. At hindi ako mag-isa. Sa dulo, ako at ikaw lang ang magkakasama. Nagsimula silang maglakad. Ang araw ay lumubog. Ang mga bituin ay lumabas. Ang lahat ay tahimik at payapa. Ang lahat ng masasamang bagay na nangyari sa kanila ay parang isang panaginip. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pagmamahal. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Gabriel. Para sa inyo, ang mga manonood at tagapakinig ng Kwentong Puso. Lubos ang aming pasasalamat sa inyong pagmamahal at pagsuporta sa kwentong ito. Salamat sa inyong pagsama sa amin, sa bawat kabanata, sa bawat sakit at ligaya, sa bawat pagsubok at tagumpay. Ang inyong mga komento at suporta ay ang inspirasyon namin para ipagpatuloy ang aming paggawa ng mga kwento na magbibigay ng pag-asa at pag-ibig sa inyo. Ang kwento ni Ara at Gabriel ay isang paalala sa atin na ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa kaligayahan. Ito ay tungkol din sa pagpapatawad, sa pag-unawa, at sa paglaban. Ang lahat ng mga pagsubok ay magiging isang malaking hamon sa atin, pero ang lahat ng ito ay magbibigay sa atin ng lakas para ipagpatuloy ang ating buhay. Gusto namin kayong mag-iwan ng isang tanong. Anong kwento ang gusto ninyong ibahagi? Anong kwento ang gusto ninyong marinig? Huwag kayong mag-atubiling mag-comment at mag-share ng inyong mga saloobin. Dahil sa dulo, ang lahat ng ito ay para sa inyo. Mula sa amin, ang pamilya ng Kwentong Puso TV, salamat sa inyong pagmamahal at pagsuporta.